If ye abide in me, in my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done unto you. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Mayroon pong tatlong bagay na sekreto po rito upang sa mga sandaling ito tayo po ay tunay na makalapit sa Diyos at ang kanyang pangako na tayo ay kanyang diringgin ay matutupad po sa bawat isa sa atin. Ang konteksto po ng ating pinagbubulay-bulayan mula sa aklat po ng Juan chapter 15, ito po si Jesus mismo ang nagsasalita dito at ang sabi niya na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos Ama ang siyang tagapag-alaga nito. Sa English po yan, Jesus is the true vine at ang Father is the vine dresser. Ipinapakita po ng talatang ito na inhalintulad sa isang puno ng ubas ang Panginoong Jesucristo at alam naman natin ang puno ng ubas ay tunay na dapat alagaan upang ito ay mamunga ng sagana, upang ang ibubunga nitong ubas ay tunay na matamis. Kinakailangan ng tagapag-alaga at ipinapakita po ng kwentong ito o talinghagang ito na ang Diyos mismo, Diyos Ama ang mismo nag-aalaga at ang mga branches na makikita natin dito ay walang iba na tumutukoy sa mga mananampalataya o yung mga tao na tunay na nagsisi ng kanyang kasalanan, pinanampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Kristo at sinabi niya kay Jesus, Panginoong Jesus, ikaw ay aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas. Ang tawag po natin dyan ay mga Kristiyano. So yung mga Kristiyano sa kwentong ito ay tinutukoy po ni San Juan na mga sanga. Ang una po na dapat po nating matutunan sa talatang ito, ang sabi dito, abide in me. Kung ang sabi diyan, kung mananatili tayo, yun po yung unang requirement para tayo ay madinig ng Diyos sa ating mga idadalangin ngayon. Dapat po tayong nakakabit doon sa puno. We have to abide in Jesus. At kapag sinabi pong abiding in Jesus, katulad po ng puno ng ubas, kapag ang sanga ay nakakabit doon sa puno ng ubas, tunay na ang puno ng ubas ay magbibigay ito ng mga nutrients na nakukuha niya doon sa ilalim ng lupa at yung sanga, yung mga hangin pati na yung araw, sunlight ay tunay na mailalagay niya doon sa sanga. Tunay na puno ng ubas, tila wala namang ginagawa ang sanga, nakakabit lang siya doon, pero tayo po na mga mananampalataya, ang ating pong ipinapakita sa Diyos, ang ating pagmamahal, ang siyang nagbubunsod sa atin upang tayo ay tunay na kumabit doon sa puno o sa Panginoong Jesucristo. So, unang ipinapakita po ng abide in me, inuutusan po tayo ng Panginoong Jesucristo na tayo mismo ay kusang loob na kumabit doon sa Kanya. Na tayo po ay tunay na magbigay ng ating pong bahagi sa isang relasyon. Alam po ninyo, sa relasyon po, kahit sa tao, kinakailangan po na may gagawin yung dalawang magkarelasyon. At sa ating po pakipagrelasyon sa ating Diyos, bilang kanyang anak, mayroon po tayong ginagawa. At ang ating pong unang gawain, ang sabi po ng talatang ito, tayo po ay kumabit doon sa puno sa Panginoong Jesucristo. Dahil kapag tayo po ay hindi kumabit, hindi po tayo katulad ng sanga, hindi po yan makakakuha ng mga nutrients, yung pataba o pagkain ay binibigay ng araw o maging ng tubig ay hindi mapupunta sa kanya. Ang mangyayari po sa kanya, siya po ay tunay na matutuyo hanggang sa siya ay matanggal at mamatay. Gayon din po ang isang mananampalataya ng Panginoon kapag hindi siya nanatiling nakakabit doon sa kanya pinanampalatayanan kay Jesucristo, tunay na siya din ay manghihina hanggang sa tuluyan na siya din ay mamamatay sa kanyang pananampalataya. At ang sikreto naman, para patuloy na tayo ay tunay na lumago sa ating pananampalataya, lumusog na parang isang sanga at mamunga ayon sa kapanahunan nito, kinakailangan na ang salita ng Diyos ay tunay naman na kumabit din sa atin. Ang sabi diyan, if you abide in me, tayo po kung
kakabit tayo doon sa puno ng Panginoon Jesucristo, and my words abide in you. Ang kumbaga po sa tunay na puno ng ubas, kailangan niya ng mga mineral, kailangan niya ng mga bitamina. Tayo din naman ay kailangan natin ang bitamina ng ating pananampalataya. At ang bitamina po ng ating pananampalataya ayon sa talatang ito ay ang salita ng Diyos. No? And my words abide in you. Ang nagpapakabit, nagpapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon Kristo at nagpapatingkad ng ating relasyon sa Kanya bilang ating tagapagligtas, Panginoon ng ating mga buhay ay walang iba kundi ang Kanyang mga salita.